Hi guys! This is your medical esthetician and psychological first aid provider at ang isi-share ko po sa inyo ngayon is tungkol po sa different kind or style ng leadership dahil po yung vlog ko before na anti-bullying, meron po ako dun sinabi na kung minsan sa isang eskwelahan or sa isang organization yung mga pasaway pa is yung mga nandun din sa leadership, yung mga pasaway pa is yung mga magulang, yung mga pasaway pa is yung mga officers, no? So, which is totoo naman, hindi natin yun pwedeng i-deny kasi nga, meron po dyan agawan ng kapangyarihan, meron po dyan nagpapataasan, meron po dyan na gusto nila, lahat sila leader or gusto niya, siya lang yung leader. O kaya naman is, hindi niya gustong mag-leader kasi wala siyang kakayanan mag-lead, pero ang gusto niya, siya lang yung makuda. Yun lang, 'di ba? Alam naman natin yan lalo na po sa mga school. Pero ganun din naman sa mga corporate, no. Meron talagang mga ganun kasi nga iba-iba tayo ng perception, iba-iba tayo ng perspective, iba-iba tayo ng personality, iba-iba yung kinalakihan natin. So again, paano tayo magkakaroon ng harmonious na school year 2024-2025 para po sa ating mga kabataan? Number 1 po is the democratic leadership. So, from the word itself, self-explanatory, pero para po dun sa hindi masyadong familiar sa democratic leadership, isi-share ko po sa inyo yung mga keyword na lang po. So, ito pong leadership na to, yung leadership style na to, ito po yung nakikipag-collaborate yung inyong leader o yung inyong mga leader sa mga tao na may iba't ibang kakayanan patungkol po dun sa kanilang project or sa mga bagay na gusto nilang i-implement sa kanilang kumpanya, sa kanilang organization, or sa school po. So, ito yung leader na makikita nyo, tinatanong niya. So, kahit bagong leader lang siya, kahit bagong siya yung presidente, o OIC siya, basta nagtatanong siya dun sa mga taong nasa paligid niya na, ano kaya yung mabuti nating gawin? May idea ka ba, Mr. Santos? May idea ka ba, Mr. Kung ano man yung pangalan ng kanyang tinatanong. Tapos, ito pong leader na to, tinitignan po niya yung mga kakayanan ng mga taong nasa paligid niya. At the same time, ito din po yung tinatawag na participative na leadership, no? Ibig sabihin po, gusto niya na yung mga taong nasa ibaba niya, hindi niya yung tinitignan na siya lang yung magdedesisyon. Gusto niya itong mga member niya is nai-involve doon sa pagdedesisyon, nai-involve doon sa paggawa ng aksyon, nai-involve sa pagpapa-implement ng isang proyekto. So, yun po yung democratic leadership. And number 2 is the authoritarian leadership. So, meron akong vlog tungkol sa parenting style. Meron pong klase ng parenting style na authoritarian yung parenting. Ito naman po is leadership. So, sa authoritarian leadership po, isang tao lang po yung merong total hold doon sa power. So, ito din yung tinatawag natin na autocratic leadership, So, ito is medyo nakakasakal. Hindi medyo nakakasakal talaga siya, no? Kasi nga isa lang yung nagdidesisyon. At the same time, masyadong mahigpit yung kanyang leadership style na kailangan kung ano yung ibinigay niyang law or batas, masyadong restricted po yung mga taong nasa ibaba niya or yung kanyang mga member kailangan sumunod sa ayaw at sa gusto nila dahil ako ang leader, ako ang masusunod. Kung ayaw nyo sa leadership ko, umalis kayo. Parang ganun yung style. So, walang masyadong may gusto ng ganitong klase ng style ng leadership. Bukod sa walang madalas na may gusto ng ganitong leadership kasi yung mga member, wala silang freedom to choose, 'di ba? Wala silang freedom na sir, okay sana to, kaya lang baka po pwedeng luwagan natin ng konti kasi baka po hindi magustuhan ng mga magulang, especially kung nasa school setting. Baka po magreklamo yung mga magulang, no? Medyo delikado po tayo diyan. Kung sa mga company naman, talagang walang pakialam yung leader, basta nagbaba siya ng kanyang desisyon, yun na yun, kasi nga siya lang yung may hold ng power and authority. Number 3 is the bureaucratic leadership. So, itong bureaucratic leadership na to, ginagawa ko din po ito kapag ako ay may mga hawak na tao. So, ito, nakapokus po ito sa stability. Pag sinabi pong stability, yung kahit may dumating na problem, alam na namin yung gagawin namin. So, for example po, mag-i-implement na ako ng clear na rules. O, meron tayong rules ha, ito. At
kukuha na rin ako ng mga tao na itatao ko doon sa bawat roles na yon. Meron na akong clear na system na kailangan gawin. Okay, school setting po kasi yun naman madalas natin pinag-uusapan at saka sa employment. Sa school, pag merong naging reklamo yung isang parent or yung isang bata, sino yung lalapitan? Ano yung role mo? Saan mo padadala? O kaya naman, ano yung mga next step na pwede mong sabihin sa kanya at ma-actionan kagad natin yung problema. So, the more na na-actionan natin yung problema ng mas mabilis, efficient, and effective, yung stability natin lalo yung tatatag. So, ako, ganun ako mag-isip, no? Hindi ako yung basta, okay na yan, okay na yan. Hindi pwede sa akin ang pwede na. Dahil nga, yung mga taong nakapaligid sa akin, sila rin po yung nagturo sa akin nung mga trainings at saka nung paano ako magiging ganito. So, yung akala nila, mataas yung standard ko, hindi, kasi yun talaga ang dapat. Kasi lalo sa amin, no, buhay yung hawak namin, balat yung hawak namin. Kapag yun nasugatan mo, prone kagad siya sa infection kasi nga meron siyang cut, meron siyang wound, so delikado. So yun po yung bureaucratic leadership. Meron pong clear na rule, meron mga tao na nakahanda na at meron pong tamang sistema para po hindi po maging shaky yung kanyang leadership or yung ating leadership. Number 4 is coaching leadership style. So ito pong coaching leadership style na to is nakapokus po to kung paano po namin dinidevelop yung isang member po namin. O kunyari, sample, nakita ko yung aking member number 5, ang kanyang skills, ang kanyang knowledge at yung kakayanan niya is magaling siya sa administration. I-develop ko yun, i-coaching ko siya doon. O kung hindi man ako ganun kagaling sa administration task, no, kukuha ako ng aking mga kasama rin na magaling, na nakikita akong magaling, ano. Pero syempre as a leader, kailangan magaling ka sa lahat. Magaling ka sa lahat at the same time open ka rin para sa mga suggestion ng mga taong nasa ibaba mo or nasasakupan mo. So, ito po yung coaching leadership style. Kasi makikita nyo yung iba, sabi nila, parang ang tamad-tamad naman yan, utos lang ng utos. Hindi po utos yung ginagawa niya. Magpasalamat kayo kung ang leader ninyo is ganito yung klase ng style niya kasi nakitaan ka ng potential. Ibig sabihin, pinagkatiwala sa'yo yung isang gawain kasi alam niya na kaya mo. Hindi siya tamad. Alam niya lang na kapag in-expose namin kayo, alam lang namin na kapag in-expose namin kayo sa isang bagay, is lalo pong madedevelop yung inyong kakayanan na akala ninyo hindi nyo kaya. So, mahalaga po kasi talaga yan. So, ako kasi nung nag-leadership ako, no, makulit din talaga ako, pero talagang dun, sabi ko ba, kaya ko to, alam ko sa sarili ko, nung kino-coaching ako, alam ko sa sarili ko na kaya ko to, tamad lang ako. Yun. Pero nung na-develop, nagpasalamat ako dun sa naging leader ko kasi ay, eto pala yun. Oo nga, magaling nga ako dun. And up to now, yun yung skill at kakayanan na meron po ako. Kaya po again, napakaganda rin po ng klase ng ganito. So, i-observe ninyo yung inyong mga leader kung ano yung klase nga po ng style na meron sila. Number 5 is laissez-faire leadership style. So, ito pong style na to is nakapokus po to doon sa innovation. Pag sinabi pong innovation, meron ng existing na product, meron ng existing na rules, meron ng existing na regulation, pero i-brainstorming ko to, kukunin ko yung mga leader ko, at titignan namin kung ano pa yung pwede naming i-develop dito. At meron po akong ibibigay na tip, no, para dun sa mga, alam ko naman na nagsisimula pa lang ninyong makita yung kakayanan ninyo sa leadership, ano. Hindi porkit hindi naging effective yung isang rules noong nakaraang administration or noong nakaraang leadership is hindi na pwedeng maging effective ngayon. Ibig kong sabihin, iba yung nangyari nung nakaraang taon at iba rin yung nangyayari at mangyayari ngayong taon. Sample po natin yan, yung pinakamalapit sa amin sa medical, no, pandemic. Noong hindi pa nagpa-pandemic, wala tayong pakialam sa mask, wala tayong pakialam sa paghuhugas ng kamay, sa beso-beso. Pero nung nag-pandemic, iba na. Sumobra naman yung pangangailangan natin para doon sa mga ilang bagay at the same time, kahit tapos na ang pandemic, still ini-implement pa rin po natin. So, ganun yun. Hindi porkit, hindi effective na nakarang taon, hindi na effective ngayon. Kaya po kailangan natin ng innovation. Yun po yung isa sa pinaka mabibigay kong tip kasi yun yung mga nakita namin at na-experience po namin. Hindi lang po sa medical, pati din po sa aesthetic medicine at doon po sa mga kapag humahawak po kami ng mga
tao. So again, ito po ay nakapokus sa innovation at ito po yung leadership na ini-encourage po niya yung kanyang mga member na mag-explore ng mga new things, no? Mag-discover tayo ng new things. Ano ba yung alam mo? Ano ba yung pwede nating idagdag dito sa produkto na to? Ano ba yung pwede nating idagdag dito sa rules and regulation natin na to? O okay kaya to sa pangangailangan ng henerasyon ng kabataan, ng mga magulang nila? Okay kaya to, ano ba yung target natin dito? So, ito po yung leadership na yan. Last but not the least, number 6 is transformational leadership. So, ito po is nakapokus kami kung paano po namin i-encourage, i-inspire, and i-motivate yung aming mga member or yung mga nasa ilalim ng aming pamamahala kung paano pa sila gagawa ng mga bagay na meaningful para po magkaroon po ng meaningful changes din po yung resulta ng kanilang ginagawa. So, example po sa school. Ang mga teacher po is nabe-burnout din yan. 'Di ba? Pero kapag yung principal or school administrator yung lumapit sa kanila at nag-encourage sa kanila, nagpa-fire up po talaga sila, no? Ay, hindi naman pala masungit si ma'am. So, ganun po. Etong leadership na to is nakapokus po ito sa encouragement, inspiration, and pagmo-motivate sa ating mga nasasakupan. At ayan po yung iba't ibang klase ng leadership style. So, maggagawa din po ako ng vlog tungkol po dun sa mga iba't ibang klase ng member. Siyempre, hindi lang naman po yung member yung bibigyan natin ng pagkakataon para malaman kung anong klaseng leadership yung ginagawa sa kanila ng kanilang leader. Though kaming mga leader is, alam namin kung ano yung klase ng mga member ang meron. Meron po kasi talaga, and ito yung pinaka ipapauna ko na, meron po mga member na hindi pa nga alam yung kabuuan nung rules and regulation. Ang dami ng sinasabi, ang dami ng kuda, ang dami ng reklamo. Alamin nyo muna kung anong klase ng leader yung hinalal. Kasi syempre hindi naman yan magiging leader kung hindi po nagbotohan, kung hindi po pinili ng mga tao at kung hindi nyo rin po pinili. Kasi syempre, 'di ba? For example, sa isang CEO titignan kung ilan ang share eh. Sino yung pinaka may maraming share? Sa isang school naman po, kung sino yung gusto sa homeroom PTA. Diba? So, for example, sa amin, lahat kami gusto So, walang kalaban. Parang ambush voting yung nangyari. Talagang, okay, ikaw na, whether you like it or not, ikaw talaga. Tapos, sa mga, sa pangkalahatan, syempre, ang alam ko, binoboto yan So, parang kadalasan naman binoboto. Kung yung presidente nga ng Pilipinas, pinagbobotohan, yun pang mga maliliit na leadership, syempre, ganun din. Binoboto yan. Kayo ang pumili dyan. Tayo ang pumili dyan. So, kung pinili natin siya para lang pabagsakin natin siya, wag na tayong pumili. Again po, tignan muna natin kung anong klase ng leadership yung ginagawa niya. So, syempre, yung mga makukuda, sila yung wala namang alam pagdating sa leadership. O, ito na yung vlog ha. O, pag-aralan ninyo, tignan ninyo, obserbahan ninyo yung leader ninyo sa loob ng 1 buwan, 2 buwan. Makikita nyo naman kung anong klase siyang leader Yan, may ideya na po kayo. Wag na po kayong kumuda. Okay lang naman na kumuda ng kumuda, magreklamo ng magreklamo, kung meron din kayong nagagawa na. Pero kung wala pa naman kayong nagagawa para dun sa inyong organization o kung saan man kayo kabilang, wag ninyong i-judge yung inyong leader. Lalong-lalo na kung wala kayong alam sa leadership at hindi niyo alam kung ano yung klase ng leadership na meron sila o yung gagawin nila. Kasi nagmumukha lang po kayong kahiya-hiya doon. Isipin ninyo yung reklamo kayo ng reklamo sa kapwa ninyo empleyado, sa mga kasamahan nyo dun sa organization. Or worse, ito madalas ko po itong nakikita at naririnig pag nasa Maynila ako. Pag meron ako mga practicum sa aesthetic medicine at meron ako mga trainings, naririnig ko yung mga employee nagre-reklamo kasi ganito yung leader nila, kasi ganito yung ugali, ganyan-ganyan. Doon po nakikita the way we speak, we talk, tapos yung body language natin, kung paano natin tignan yung ating kapwa, kung anong klaseng tao rin po tayo. So, kailangan po maging aware din po tayo doon sa ating mga sarili. Kung hindi nyo pa naman ganun kakilala yung inyong leader at hindi nyo pa naman alam yung rules and regulation at kung paano yung kanyang implementation at higit sa lahat, kung anong klase ng leadership yung ginagamit niya or yung style niya, huwag nyo munang i-judge. Kung halimbawa man na obserbahan nyo na, doon ninyo kausapin. Regardless kung authoritarian yan,
pwede ninyong kausapin. May rights kayong kausapin siya at masabi sa kanya. Ngayon, kahit gaano kahigpit yan, kung ayaw nyo naman resign sa inyong mga trabaho, wala po tayo magagawa. Pero ang masakit kasi niyan, sa employment, kayo po ay binabayaran. Compensated kayo. Meron kayong nakukuha sa kumpanya. Paano naman po yung mga, kagaya po nung mga nasa school, na mga homeroom PTA, mga, general PTA ba tawag doon? Hindi po yan bayad. Hindi po bayad yung mga magulang na yan. So, syempre, kailangan talaga, meron silang standard pagdating sa leadership. So, yun ang kaibahan ng mga leadership na kino-compensate nila yung kanilang mga members sa hindi po. Kawawa po yung mga walang nakukuhang sweldo, no? So, kailangan po maging maayos lang po yung ating pagsasamahan. At least po, dito sa vlog na to is nalaman po ninyo kung ano yung klase ng mga leadership, no? So, sa mga hindi po nakakasweldo, yung mga ating mga dakilang PTA officer, no? At least makikita po ninyo kung, ito pala yung leadership niya. Kasi yung iba, okay na yung leadership. Pero hindi nila alam kung ano yung klase ng style. Ano ba yung tawag dito sa style na to? So, hindi sila ganun ka well-educated and informed o kaya naman is hindi ganun ka-equip yung kanilang mga kaalaman tungkol dun sa ginagawa or style ng kanilang mga leader. So, I hope makatulong tong vlog na to and sana po ay maging maayos ang lahat ng bagay. At palagi po nating ipag-pray yung ating mga leaders. Kasi nga sabi nga po, 'di ba, sa Bible is walang pamahalaan na hindi pinahintulutan ng Diyos. So, lahat yan may reason, lahat yan may purpose. And again, ang nagsasama ng maluwag, ang nagsasama ng tapat ay nagsasama ng maluwat. No po, no? Maganda talaga yung may open communication para po masabi ninyo kung ano yung nararamdaman ninyo. Kasi, mostly po, nag-i-speak ako para doon sa mga hindi compensated. Minsan, kung sino pa yung mga nasa yung hindi ganun katataas yung posisyon, sila pa yung punctual, no? Minsan yung mga nasa taas din kasi katuwiran naman hindi naman din sila talaga sinusweldohan, so okay na yung okay na. Pero ako nag-observe ako, minsan yung masisipag pa yung mga hindi matataas ang posisyon at walang posisyon, no? So lahat po tayo ay magtulong-tulong para maging maganda din po yung ating samahan sa loob ng school, samahan sa loob ng kumpanya, no? Yun lang, again, lagi tayo mag-pray at sana ay nakatulong ang vlog na to, and God bless everyone.